po ay tumayong lahat. Mula sa mga Isaiah 44:6, ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Muli kami ay nakakatipon sa inyong harapan. Maraming salamat po sa inyong presensya at sa mga taong nandito ngayon sa aming panalanginan, sa aming pagpupuri po sa iyo, Panginoon. Samahan niyo po kami, ikaw po ang manguna po sa amin. Ganon din po ang taong inyong gagamitin upang maipahayag ang inyong salita. Ganon din po ang may mga bilang, ganon din po sa buong duration ng aming pananambahan. Ganon din po sa mga online na makakasama po namin sa aming midweek, Panginoon. Ikaw siyang manguna sa amin, ikaw po ang pumatnubay po sa amin, ang inyong Holy Spirit ang sumama po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay umawit mula sa himno bilang 172.
dadako po tayo sa pasasalamat o testimony. Ang magpapasalamat po sa Diyos sa atin ngayong gabi ay ang ating kapatid, Flory Cotas. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan. Good evening. Good evening po. Ayan, nagpapasalamat po ako sa ating lahat. Pagamat ko konti tayo, no? Ayan. 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 Ako po nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa patuloy-tuloy na pagbibigay ng kalakasan at gabay sa akin, ganyan din sa aking sambahayan. Salamat din sa mga pagsubok na kung minsan nakakapagod. Sabi nga ni Ate Grace, kung napapagod, di magpahinga. Totoo naman, gano'n naman. Kaya lang, parang sorry, napos ko lang. Na nakakapagod. Talaga naman nakakapagod. Tama naman, magpahinga ako napapagod. Ayan. May kodiko ko kasi malilimutin. Ayan. Nagpapasalamat din po ako sa buhay ng aming nanay. Bagamat medyo makulit na, patuloy pa din pong pinagkakalooban ng kalakasan. Salamat po at umabot siya sa edad na 87. Yan, maraming salamat po sa buhay ni Nanay Norma. At salamat din po sa buhay ng ating kapatid na si Pastor Henry. Bagamat siya ay nasa iba yung dagat, hindi siya nakakalimot sa aming angkan. Bagamat kaming angkan, ang okol ay napakadami, talagang sinisiguro niya na yung blessing niya ay ma-share sa amin. Hindi mawawalan ang isa, lahat magkakaroon. Kaya napaka-generous talaga niya kahit minsan napapagod din siya. Alam ko naman yung trabaho niya doon. Hindi naman, kasi yung iba minsan pag sinabing abroad, akala namumulot ng pera doon. Talagang mahirap din yung trabaho niya doon, yung buhay nila doon. Kasi malaking kita, malaking gastusin. Pero nagpapasalamat kami kasi talagang hindi niya kami nakakalimutan. Talagang lahat kami binibigyan niya sinishare niya yung blessing niya sa amin. Ayan. Nagpapasalamat din po ako sa buhay ng ating Pastor Nung huling nagpatotoo po ako, doon, nakaupo po siya doon. Nandito pa siya, anong buwan yun. Ayan, salamat po sa buhay ni Pastor. Bakit po? Ganito po kasi yun. Noong unang dinalaw po namin siya, kasama yung ibang kababaihan, ang limit lang po yung oras doon ng pagdalaw kami po ni Ate Cora ang nauna. Dapat din naman po kami papasok kasi nga limit lang, tsaka iba yung condition ni Pastor, hindi pwedeng pasok ng pasok. Parang sininyasan kami ni Pastor ng ganon, pumasok kami. Ayun, pinapasok kami ni Ate Nirsa tsaka ni Nika. Di pinag-pray siya ni Ate Cora. Tapos, siyempre, hindi naman nakakapagsalita noon si Pastor. Ako, hindi rin ako masabi kasi malaking question mark yung, hindi lang naman sa akin, sa ating lahat, yung kung bakit. Sabi niya, Ate Cora, Pastor, magpagaling ka, magpalakas ka, kasi kailangan ka pa namin, kailangan ka ng mga tupa mo. Medyo natagal lang kami kasi nag-pray pa si Ate Cora. Medyo nakapagkwento ng konti si Ate Nirsa. Doon lumabas kami, sabi nila Ate Lorna, bakit ang tagal nyo? Kami pa, papasok pa kami. Ang tagal nyo. Napakwento nga Tapos hindi na rin sila nakapasok kasi nag-giveaway sila, nandun yung mga pastor Sakto dadalaw din yung mga pastor. Hindi na rin sila nakapasok. Nag-giveaway na lang dun sa mga pastor. Tapos nung nakauwi na kami, totoo po, hindi po ako nakatulog nung gabing yon kasi parang iniisip ko, nung nag-uusap kami ni Ate Cora, sabi ko,
bakit naman kay pastor pa, dami-dami naman tambay dyan na wala namang, parang wala namang kwenta, parang wala namang pakinabang ang buhay. Bakit naman kay pastor pa? Talagang, sabi ni Ate Cora, hindi rin natin alam kung ano ang plano ng Panginoon. Sabi ko, dito nga sa atin, dami-daming tambay. Bakit hindi naman isa na lang doon ang nadali? Ganon. Hindi po ako nakatulog. Kasi, tapos naisip ko po na, naging, yung kalagayan ni pastor ngayon, hindi mo akalain na magiging pagpapala. Bakit? Biro nyo yung nasa ibang sitwasyon siya, mahirap na sitwasyon, naging pagpapala po sa akin. Kasi naisip ko, kasi noong time na yun, meron din po akong dinaramdam, hindi ko lang inaano. Sabi ko kay Ate Cora, talagang blessing si pastor kahit nasa ganong kalagayan. Kasi parang inaano na, ano ngayon yung nararamdaman mo, baliwala sa kalagayan ni pastor na kung tutuusin. Sabi ko nga, oo nga, kaya nga, iniisip-isip ko, hindi mo akalain yung ganong kalagayan, magiging pagpapala pa pala. Naging kalakasan ko na, ay, baliwala pala tong sakit ko to, kumpara dun sa kalagayan ni pastor. Diba? At saka, pagpapala rin dahil nung nagkaroon ng prayer noon, gabi-gabi, laging merong message, nakakarinig tayo ng message. Pagpapala pa rin, dahil kay pastor yun. Kaya nagkaroon tayo ng pagpapalang ganon. Sabi ko nga, si pastor malaking bagay sa amin. Bakit po? Kasi sa totoo lang po, si pastor po sumbungan namin ni Ate Cora. Sa kanya po namin sinasabi pag may problema ang kokol, talaga pong binibigyan niya kami ng panahon para makausap kami. Kahit may lakad siya, pag sinabi ni Ate Cora na, Pastor, meron po kaming isasangguni sa inyo ni Flory. Talagang nagbibigay siya ng oras sa amin, pinaglalaanan niya kami ng oras. Dinidinig niya kung ano yung mga problema namin. Kaya nga sabi ko, bakit naman si Pastor pa, hindi na lang isa dito sa mga tambay dito ang nagkaganon. At malaking bagay sa amin si Pastor. Kaya nga sabi, ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, ano man ang pagkakataon, nasa Diyos pa rin po ang pagpupuri natin. Kaya kay Pastor po, maraming salamat po sa buhay nyo. Bagamat nasa ganong sitwasyon, talagang nagbigay po kayo ng lakas, pagpapala, hindi lang po sa akin, sa aming lahat. Yun lang po, maraming salamat po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. So, sobrang buti ng Panginoon sa ating buhay na panibagong araw na para pagpurihan ng ating Panginoon. So, may share lang po akong verse galing po sa awit 100:1-2. Sabi po, halina tayo umawit sa Panginoon. Humiyaw tayo sa bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa Kanya na may pasasalamat at umawit kayo sa Kanya na may kagalakan. So, handa na po ba tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon na may kasiglahan? Amen po ba? Siglang umawit sa saliw ng tugtugan, mindak sumayaw, tayo'y maglundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakas, tingin sigaw ang kanyang kabutihan. Siglang umawit sa saliw ng tugtugan, mindak sumayaw, tayo'y maglundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakas, sigaw ang kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan.
ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Masiglang umawit sa saliw ng tugtugan, umitak sumayaw, tayo'y magdundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakasan, ating isigaw ang kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan, kaya dapat ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan, kaya dapat ipagdiwang ang kanyang kabutihan. Masiglang umawit sa saliw ng tugtugan, umitak sumayaw, tayo'y magdundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakasan, ating isigaw ang kanyang kabutihan. Ating isigaw ang kanyang kabutihan. Ating isigaw ang kanyang kabutihan. Patuloy po tayo sa ating pag-awit. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon sa gabi po ito. Giganda ng araw, nagawa ng ating Diyos, kay sarap lasapin, kabutihan niya. Purihin, sambahin, dakilain. Hallelujah, 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 Giganda ng araw, nagawa ng ating Diyos, kay sarap lasapin, kabutihan niya. Purihin, sambahin, dakilain. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagsasalamat. Maraming salamat po. Ngayong gabi naman po ay ating damhin ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Mapalad po tayo ngayong gabi. Tayo po ay makakarinig ng mensahe mula sa isa sa ating mga TNP o tunay na pogi. Ay, tagapaglingkod ng Panginoon po pala ang ating TNP Edbay. Hello. Good evening po. Para pong nakita ni Ate Flori yung mensahe ko ngayong gabi, hindi ko po alam kung bakit yung mensahe po niya, ay yung sinabi niya po, yun po yung ginawa ko. Di ko po alam kung may invisible na mata si... Ang ating pong... Saan ang ating slide? Slide daw po. Ang ating pong pamagat ng ating pag-uusapan, PMA. Oh, pahinga muna, anak. Di ba, Ate Flori? Sabi sa'yo ni Lord, Flori, pahinga muna, anak. Bakit po pahinga muna, anak? Bakit po PMA? Noong mga unang panahon, noong mga 80s po, no? Pag sinabing, ba't hindi ka na pumapasok? Hindi, sabi, pumapasok ako. Saan? Sa PMA. Oh? Siyempre, tuwa ka po. PMA ka pala. Hindi. Pahinga muna, anak. Ibig sabihin, steady ka lang muna dyan sa Gedli. Sa gilid ka muna. Ngayong gabi po, ay ang ating pag-aralan ay sa Mateo 11, chapter 11, verse 28 to 30. Tayo po isang daling tumayo sa pagbasa po ng banal na ating kasulatan. Slide daw po. Lumapit kayo sa akin, lahat kayong pagod at pasan-pasan ang mabibigat na pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at aralin ninyo ako, sapagkat ako'y maamo, mapagkumbaba, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan at ang aking pasanin ay maginhawa. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. May slide po ako na isa na may picture. Ate, yan. Ano po ang kita nyo dyan? Yan po ay buhangin, yapak. Yapak sa buhangin. Napakaganda po. Hindi po yan bato sa buhangin, yung kanta po. Ano? Yapak sa buhangin. Sa English po, ano po nga yung sa English yan? Alam, footprints in the sand. Opo, ito po ay sinulat between 1936 to 1939. Pero until now, ay pinag-aagawan pa kung sino talaga yung author nitong kwentong ito. No? At ito po ay aking tinagalog. No? Hindi ko po makita yung footprints kung Tagalog, kung ito ba ay bakas or yapak. No? Pero napagtanto ko po na pwede pala yung bakas o kaya yaka. Pero ang ginamit ko po yung bakas sa buhangin. Ito po ibabasahin ko para po makita ninyo yung kung ano po yung relevance nito sa ating pag-aaralan ngayong gabi. No? Paki-slide po. Isang gabi, sabi po sa kwento, na naginip ako naglalakad sa dalampasigan kasama ang Panginoon. Siguro po, akbayin niya si Lord, no? Lalakad sila. Nakita ko ang aking likuran, ang dalawang pares ng bakas sa buhangin. Isa sa akin at isa sa kanya. No? Dalawa po sila. Nang lumipas ang mga panahon ng aking buhay, siguro na doon po siya sa dalamhati ng kanyang buhay, tumingin ako sa likuran sa mga yapak o bakas sa buhangin. Napansin ko
Sa mga panahong puno ng kalungkutan at pagdurusa, meron lamang isang pares na yapak o ng bakas. So, napakaganda po. No? Nagtanong ako ng kalungkutan. Lungkot po siya. Panginoon, sabi, nangako ka na sasamahan mo ko sa lahat ng oras. Ngunit napansin ko na sa panahong nahihirapan ako, mayroon lang isang pares na yapak o bakas. Bakit noong kailangan kita ng lubos, iniwan mo ako? Siguro ito po yung naramdaman ni Ate Flore. Ano? Kasi gusto niya magpahinga eh. Sumagot ang Panginoon, anak ko, sabi niya, anak ko, Flore, mahal kita. Hindi kita iiwan. Sa panahong nakita mo lamang ang isang pares ng yapak, iyon ang mga panahong binubuhat kita. No? Dumarating po sa ating buhay, akala natin wala si Lord wala yung Panginoon. Bakit ako nadulas, di ba? Ate, bakit? Hindi, akala mo talaga, wala si Lord sa buhay mo. Akala mo, hindi ka niya binubuhat. Looking back, titingnan mo, pag ayos ka na pala, okay na pala ako kasi binuhat ako ng ating Panginoon Diyos. Napakaganda po. Anak, mahal kita at hindi kita iiwan. Ano po ang paanyaya sa atin dito sa Mateo 11:28-30? Number 1, lumapit ka sa akin. Punta ka sa akin, lumapit ka sa akin. Hindi sinabi ni Jesus na ayusin mo muna ang buhay mo bago ka lumapit. Hindi rin niya sinabi na mag-ingat ka at baka madumihan ka. Straight to the point. Ang sabi niya, simple lang, lumapit ka. Period. Wala nang iba. Lumapit ka dahil kahit pagod ka na, tatanggapin ka ng Panginoon. Kahit marami kang problema, nandyan ang Panginoon Diyos sa iyo. Kahit pakiramdam mo ay wala ka nang magagawa, lumapit ka sa Panginoon. Inaanyayahan tayo ngayon. Hindi niya tayo itinataboy. Gusto niyang ikaw at ako ay lumapit sa Kanya upang tayo'y makipag-ugnayan para sa Kanya. Number 2, ang mga inaanyayahan, yung mga pagod at may mabibigat na pasanin. Sino ang tinawag niya sa ating talata? Number 1, yung mga pagod. Yung mga pagod na sa pakikipaglaban, pagod na sa pagtatrabaho, pagod na sa pag-iisip, pagod na sa karamdaman. Yung may mabigat na pasanin, yung may mga dalang lungkot, kasalanan, takot, alalahanin na parang hindi na kayang buhatin. Parang susuko na tayo. Si Jesus, nakikita niya ang bigat ng dinadala mo. Alam niya na pagod ka na. At sinabi niya, huwag mo nang buhatin mag-isa, Flore. Huwag na. Ibigay mo yan sa akin. Nandito ako para sa iyo. Number 3, ano po ang kanyang pangako? Kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. May dalawang uri po ng pahinga. Pahinga ng katawan, ng kailangan lang ay tulog. At yung beauty rest, di ba Ate Pe? Pag nag-beauty rest ka. Si Ate Lorna, beauty rest. Si Kabea, beauty rest. Si Kaani, pagkaalaga ng apo, beauty rest muna. Dahil mapagod po talaga. Ano? Yun po yung uri ng pahinga. Pahinga ng katawan. Yung pangalawa po, pahinga ng kaluluwa.
Hindi po ibig sabihin nito ay nandun na po tayo sa himlaya na hindi po yun. Pahinga ng kaluluwa, ito yung kapayapaan sa loob kahit marami kang problema. Ito yung payapang isipan na alam mong kasama mo ang Diyos. Yung para pong napaka-peaceful ng buhay mo sapagkat alam mo na kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang ibinigay ni Jesus. Hindi niya tinatanggal agad ang problema. Hindi po niya tatanggalin kagad. Pero binibigyan niya tayo ng lakas at kapayapaan para harapin ito. No? Yung akin pong asawa ay nawala 11 years ago. At marami po akong members of the club dito. No? Until now, alam ko nandun pa rin yung pagdadalamhati. No? Pero kailangan kaming mabuhay. Kailangan mapayapa ang aming mga puso at kailangan kami ay mabuhay para sa aming Panginoon. Hindi niya tinatanggal agad ang problema, pero binibigyan tayo ng lakas, kapayapaan para harapin ang lahat ng ito. Number 4 po, ano po ang paraan? Pasanin ang aking pamatok. Ano po ba yung pamatok? Yung pamatok po, yung pong nakalagay noong panahon, yung mga sa leeg po ng kalabaw o ng baka, pero parang dito, nilalagay po dito, para matulungan sila sa pag-araro. Kalagay po dito yon. Tapos, ihilahin. Kapag sinabi ni Jesus, na pasanin mo ang aking pamatok, ibig sabihin ay, number 1, sumunod ka sa Kanya. Wala nang iba. Susunod ka po sa Kanya. Magtrabaho, nakasama ka niya. At pangatlo, hayaan mo siyang manguna at ikaw ay masusunod. Ikaw ay sumunod. Minsan po, sa ating buhay, hinayaan po natin yung sarili natin ang manguna eh. Ay, hindi, kaya ko ito, kahit wala si Lord. Ay, hindi, ako nang gagawa nito, pero hindi po natin alam na mas mataas ang plano ng Panginoon kaysa sa ating binabala. At hayaan po natin ang Panginoon ang manguna at tayo ang sumunod. Alam ko po, ng lahat po dito ay nakatanggap na sa Panginoon. Ano? At ang lahat po dito ay hindi po siguro, bihira po di siguro, hindi na nagbabasa ng Bible. No? Kaya kailangan nating harapin ang araw-araw na kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ni Jesus, ang aking pamatok ay magaan. Bakit? Bakit magaan ang kanyang pamatok? Dahil hindi ka na mag-iisa. Si Jesus ang kasama mong bumubuhat. Siya ang gumagawa ng paraan, kaya kahit may gawin, magaan lang dahil kasama mo siya. Siya ang kasama natin. Siya ang cornerstone ng ating buhay. Siya ang ating partner. Pag po matraffic, may kausap po ako, 2 po kami ni Lord. Nag-uusap po kami titingnan po ako ng mga, sino kaya kausap nun sa kotse? Gumagawa po ako ng sermon ko. Kami 2. Ano Lord, okay na po ba to? Pag sumagot po yun ako, baka ibang klase na po. Pero ganun po yung ginagawa ko. Every time na umalis ako sa bahay, papasok ako saan pupunta at mag-isa lang ako. Nag-praise and worship po ako. Kinakausap ko po siya. Lord, ano po ang plano natin ngayon? Gutom na po ba kayo? Pag sumagot po yun na, gutom na ako, Ed. Nako. Iba na po yun. Hilo lang po yun, no? Ano po yung mga aral sa buhay na pwede nating matutunan out of this Matthew 11:28-30? Number 1, importante po ito. Hindi mo kailangang maging malakas para lumapit kay Jesus. Ang sabi po sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kahit mahina ka, kahit pagoda ka, pagod pa lang, hindi ba yung pagoda? Kahit pagod ka, tanggap Kanya. Napakaganda po, ano? Kahit maging sino ka man, di ba? Maging sino ka man, kahit mahina ka, kahit pagod ka,
tatanggapin ka ng ating Panginoong Jesus. Walang tanong, no question asked. Hindi po yan yung katulad sa school na no ID, no entry, di ba? Hindi. Wala. Sa Panginoon, tatanggapin ka niya. 24/7 po ang ating Panginoon. Number 2, ang tunay na pahinga ay na kay Jesus lamang. Sa Panginoon lamang ang aking kaluluwa ay tumatahimik. Wala pong ibang makapagbigay ng tunay na kapayapaan sa ating buhay, kundi ang ating Panginoong Jesus. Yung nanay ko po is pure Catholic. She is 89 years old. Siya po ay madasalin. Pero andun po palagi yung kanyang pag-worry sa kanyang buhay. Worry. Hindi po siya warrior po siya. Sabi niya sa akin, anak, paano pag kinuha na ako? Gabi po yun, anak, mamatay na ata ako. Sabi niya, gabi po. Sabi ko, wag naman ngayong gabi. Sabi ko, mag-isa lang ako. Bukas na lang umaga. Sabi ko sa kanya. Delikado po, pag gabi, mag-isa lang po ako. Ganun lang po yung sinasabi ko sa kanya para makon po. Sabi ko, malakas po kayo sa Panginoon. Sabi ko, andyan na ka po kayo sa pinakamagandang age mo. Huwag ka na matatakot sa Panginoon. Huwag ka na matatakot sa kamatayan. Sabi ko sa kanya. Lahat po tayo darating dyan, pero huwag naman ngayong gabi. Huwag ngayong gabi, sabi ko. Sa umaga, para medyo maraming tao tsaka may araw. Sabi sa akin ng anak ko, ikaw talaga. Sabi niya, tunay ka talaga. Ibahin mo ang iyong pasanin, no? Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Unang Pedro 5:7. Palitan mo, Ate Flori, no? Yung mabigat ng pasanin kasama mo ang ating Panginoong Jesus at walang makakatalo sa iyo. Lahat ng iyong pagod, lahat ng iyong mga naranasang kahirapan ay mawawala sapagkat kasama mo ang ating Panginoong Jesus. And number 4, siya ay maamo at mabait. Ang Panginoon ay maawain at pagbiyaya, banayad ang kanyang galaw at puspos ng pag-ibig. Awit 145 verse 8. Hindi po siya mahigpit ang Panginoon. Hindi rin po siya naninigaw ang ating Panginoon. Malambot ang kanyang puso para sa iyo, para sa atin. At number 5 po, kasama mo siya sa lahat ng laban. Hindi kita iiwan o pababayanan kailanman. Hebrew 13:5. Kaya magaan ang buhay dahil hindi ka nag-iisa pagkat kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Simula nang tayo tinanggap siya bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Ito po ang itanong natin sa ating mga sarili ngayon naman. Magbulay-bulay po tayo sa ating mga sarili. Number 1, ano ang pinakamabigat na dinadala mo ngayon? Isipin po natin, ano kaya oras na para ito ay ibigay kay Jesus. Ibigay natin, karamdaman natin, Lord, pagalingin mo ako. Ibigay natin yung finances. Ibigay natin yung mga worry, trabaho, ibigay natin sa Panginoon lahat. Tingnan po natin, ano ba yung pinakamabigat na dinadalan natin ngayon? Ibigay po natin to sa ating Panginoong Hesus. Hindi sinabi ni Jesus na aalisin niya agad ang problema. Hindi po yun. Hindi po ganun kadali. Pero sinabi niyang sasamahan ka niya. At pagkasama mo siya, kaya mo na. Hindi ka na nag-iisa. Kasama mo ang ating Panginoon. At ang pinakahuli po, ang paglapit kay Jesus ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamatalinong desisyon na pwede mong gawin sa ating buhay. Kailan po natin tinanggap ang ating Panginoon sa ating buhay? Hanggang ngayon po ba ay nag-worry pa rin tayo, no?
Kasi tao din po naman tayo. Minsan, dumarating din po sa ating buhay. Hindi maalis ang pag-worry. Naalala ko po ulit ito. Nadapa po yung nanay ko sa probinsya. Sa amin, yung hip po, tulad nung kay Ate Pe, dito. Sila po yun. Kailangan po ng ambulansya. Sa hirap po, ambulansya. Aalis pa lang po kami ng bahay namin sa Marinduque. Sabi ng nanay ko, binubuhat pa lang namin, sumisigaw na po. Huwag niyo na akong iuwi. Sabi, huwag mo na akong dalhin sa Manila. Sabi ng nanay ko, dito na ako mamamatay. Sabi niya, huwag muna, sabi ko. Padalhin ka muna sa Manila. Sabi ko sa kanya, ayoko na magpa-opera. Ayun na po yung nanay ko. Sabi niya, ayoko na magpa-opera. Sabi niya, sabi ko, nasa ambulansya na po kami noon ha. Magdasal po tayo. Sabi ko sa nanay ko, manalangin po tayo. Ako po, 3 po kami doon sa loob ng ambulansya and driver. Manalangin po tayo bago tayo malis. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ng kapayapaan ang aking ina na matanggap niya kung ano man ang kanyang nararamdaman at kayo po ang gumabay sa aming pagbiyahe. Binigay po namin sa iyo ang kanyang sakit, ang kanyang mga kirot na nararamdaman kasi nabali po yung at alam ko na bibigyan mo siya ng kapahingahan. Sal po kami at sa magitan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos, ang gabay niya, pag-iingat, ay nakarating po kami sa Manila. At paggising niya, nasa Maynila na daw siya. Tapos na-opera po siya sa dito. Tapos pagka-opera po naman niya, nagka-pneumonia naman po. Sabi ko sa nanay ko, parang pinakyaw mo na. Parang pinakyaw mo na. Sabi ko, parang pinakyaw mo na ang karamdaman. Pero ganun pa man po, sinabi niya sa akin na ang prayer ay pinaka-effective na paraan upang mapalapit tayo sa Panginoon. Kaya tayo po lahat ay alam ko na maraming pinagdadaanan sa buhay. Andiyan yung mga sakit natin, finances, mga anak, relationship. Ibigay po natin ito sa Panginoon. Sigurado, hindi niya po tayo iiwan at hindi pababayanan kailanman. Magandang gabi po sa inyo po lahat. Maraming salamat po sa mga mabiyayang mensahe, PNP Ed. Ngayon po, idadako na po tayo sa paghahandog kasabay ng tanging awit ng ating kapatid, Kaye Blasa.
Maraming salamat po. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating pananalanginan, sama-samang pananalangin. Doon po sa mga nakasama po natin sa online ay sumabay din po sa pananalangin. Para po sa prayer group 1, pananalangin para sa may mga karamdaman, ay ito po ang mananalangin po rito ay ang mga kabataan. Yung prayer group 1 po at saka prayer group 2 ay para po sa kabataan. Pangunahan na lang po ng mga youth officer. Para naman po sa prayer group 2 na nandito po sa atin sa iglesia, para po sa kababaihan, prayer group 2 and prayer group 3. Ayan po ang para po sa kababaihan. Para po sa prayer group 4 ay ito po ang mananalangin po rito ay ang mga TNP at ang mga kalalakihan. Sige po, tayo po ay mag-umpisa na. Magsama-sama na po tayo. Tayo po ay manalangin.
Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon naming Jesus, lumalapit kami sa iyo ngayong gabi dahil sa naramdaman naming mga pagod at bigat ng mga pasanin sa aming buhay. Naalala po namin ang iyong pangako sa Mateo 11:28-30, nabibigyan mo kami ng kapahingahan ang lahat ng nahihirapan. Nilalagay po namin sa iyong paanan ang lahat ng aming mga lalahanin, takot at pagod. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay na hindi namin kayang pasanin mag-isa. Samahan niyo po kami, Panginoon Diyos. Turuan mo po kaming maging maamo at mababang loob tulad po ninyo. Tulungan mo po kaming magpasakop sa iyong kalooban at matuto mula sa iyo. Naniniwala po kami na ang iyong pamatok ay madaling dalhin at ang pasan mo ay magaan. Maghari po ang iyong kapayapaan sa aming mga puso at isipan. Nilapit din po namin sa iyo ang bawat isa pong mga anak na narito ngayon sa inyong harapan. Pagpalain po siya at ingatan at ang ganoon din po ang mga kapatid namin na nanonood online. Kayo po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. At sa panahon po ito ay igawad din niyo po sa amin ang iyong makapangyarihang bendisyon nagmula sa aklat ng Jude. Sa Kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.